Ka-Express, official nang nakatakda ang Day 1 ng Gilas Pilipinas Training Camp sa February 16 at inaasahang ito ang magiging pinakamahalagang yugto ng preparasyon ng ating national team para sa paparating na FIBA window. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon, target ng coaching staff na mabuo na ang full player pool sa petsang ito, kasama ang mga core players mula sa PBA, overseas-based athletes at key role players na nabuo sa final rotation. Sa sentro ng usapan, Kai Soto, sa ngayon walang official na pahayag mula sa SBP o kay Coach Tim Cone na nagsasabing hindi makakarating si Kai sa camp. Ang tanging malinaw ay patuloy ang kanyang commitment sa Japan B-League, dahilan kung bakit may possibility na malate ang kanyang arrival o limitado ang kanyang partisipasyon sa unang bahagi ng training. Gayunpaman, mahalagang tandaan na iba ang training camp attendance sa game availability at bukas pa rin ang lahat ng option. Para sa Gilas coaching staff, malinaw ang layunin ng February 16 camp, system installation, defensive scheme, at chemistry building. Dito inaasahang magfo-focus ang team sa spacing, ball movement at matchup preparations laban sa physical at disciplined opponents tulad ng New Zealand at Australia. Ang pagkakaroon ng kompletong pool sa unang araw ay mahalaga para sa continuity, pero may contingency plan sakaling may late arrivals. Kung makakarating si Kai, kahit pa hindi sa day 1, malaki pa rin ang magiging epekto nito sa overall preparation. Bilang 7'3" Gilas anchor, ang kanyang role sa rim protection, rebounding at interior presence ay hindi mapapalitan basta-basta. At ito ang dahilan kung bakit hinihintay ng coaching staff ang final availability window ng mga overseas players bago magsara ang roster decisions. Sa puntong ito, malinaw ang sitwasyon. February 16 ang target start, kompleto ang pool na siyang inaasahan at wala pang ruling na out si Kai. At sa susunod na mga araw ang magiging critical para sa final confirmations. Para sa Gilas, ang mensahe ay simple, handa ang sistema, inaantay ang final na piraso ng puzzle. Itinakda na ng Gilas Pilipinas ang February 16 bilang unang araw ng National Team Training Camp. Isang critical na hakbang sa paghahanda para sa paparating na FIBA window laban sa New Zealand at Australia. Ayon sa mga impormasyong lumalabas, layunin ng coaching staff na makumpleto na ang player pool sa unang araw upang masimulan agad ang system installation at chemistry building. Inaasang makakasama sa camp ang mga pangunahing players mula sa PBA, kasama ang ilang overseas-based players na may clearance mula sa kanilang mother teams. Ang focus sa unang araw ay hindi pa full contact scrimmage, kundi orientation sa playbook, defensive principles at role definition sa ilalim ng sistema ni Coach Tim. At para sa Gilas, mahalaga ang maagang completion ng pool dahil limitado ang preparation window bago ang actual games. Ang coaching staff ay naghanda ng structured schedule mula film sessions hanggang situational drills upang ma-maximize ang oras, lalo na laban sa matinding kalaban sa Oceania. Sa puntong ito, malinaw ang objective, set the tone early. Ang day 1 ng camp ay itinuturing na pundasyon ng buong window, kung saan ilalatag ang game identity ng Gilas, discipline, spacing at collective defense. At kasabay nito, patuloy ang koordinasyon ng SBP sa mga mother teams ng overseas players upang masiguro maayos ang kanilang integration sa camp. Ang inaasahang presence ng core players sa February 16 ay magbibigay ng direction sa rotations at initial lineup considerations. Sa mga susunod na araw, inaasahang lalabas ang mas malinaw na larawan kung sino-sino ang makakakompleto sa camp mula day 1 hanggang the final tune-up sessions. Para sa Gilas, ang mensahe ay malinaw, ang paghahanda ay nagsisimula ngayon at bawat araw ay mahalaga. Habang papalapit ang February 16 training camp ng Gilas, nananatiling sentro ng diskusyon ang availability ni Kai. Sa ngayon, walang official na announcement mula sa SBP o kay Coach Tim na nagsasabing hindi makakarating si Kai sa camp o hindi siya makakalaro sa paparating na FIBA Games. Ang tanging kumpirmado ay ang kanyang patuloy na commitment sa Japan B-League kung saan siya ay aktibong naglalaro at nasa maayos na kondisyon. Dahil sa kanyang schedule sa Koshigaya Alphas, may posibilidad na hindi agad makasabay si Kai sa unang araw ng training. Gayunpaman, para sa coaching staff, hindi ito automatikong hadlang sa kanyang inclusion sa final roster. May mga nakarang windows na kung saan ang ilang key players ay late arrivals pero matagumpay na naisama dahil sa positional need at familiarity sa sistema. At bilang 7'3" Gilas anchor,
May malinaw na papel si Kai sa game plan kontra New Zealand at Australia. Rim protection, rebounding at anterior spacing. Ang kanyang presence ay nagbibigay ng natural advantage laban sa mga big men ng Oceania teams, dahilan kung bakit patuloy siyang kinoconsider bilang high-value piece kahit limitado ang kanyang camp participation. At para sa coaching staff, ang mas mahalagang tanong ay game readiness, hindi lamang camp attendance. Kung makakarating si Kai kahit sa gitna ng training window, sapat na ang ilang targeted sessions at film work upang may sama siya sa rotation. Sa puntong ito, bukas pa ang lahat ng possibility. February 16 ang simula ng camp, hindi ang final deadline. Ang huling decision sa status ni Kai ay inaasahang ibabase sa logistics, timing at overall team balance, habang patuloy na inaantabayanan ng mga fans ang official na confirmation sa mga susunod na araw. At sa paglapit ng February 16 training camp, malinaw ang direksyon ng Gilas. Ang pangunahing layunin ay ma-maximize ang limitadong oras ng preparasyon para sa isa na namang mataas na antas na FIBA window. Ang pagsisimula ng camp sa petsang ito ay magsisilbing signal na seryoso ang coaching staff sa maagang system installation, chemistry building at role definition, lalo na laban sa dalawang pinakamabigat na kalaban sa rehiyon, ang New Zealand at Australia. At para sa mga fans, natural ang pagtuon kay Kai, pero mahalagang i-frame ang sitwasyon ng tama. Sa ngayon, walang official na desisyon na nagsasabing out si Kai at walang indikasyon na may problema sa kanyang kalusugan. Ang usapin ay timing at logistics, hindi capability. Ang kanyang commitment sa Japan B-League ay maaring magresulta ng late arrival, pero hindi ito automatikong nagtatanggal sa kanya sa final lineup. At sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, malinaw na hindi attendance sa day 1 ang ultimate basis, kundi ang kabuuang readiness ng manlalaro para sa actual games. Kung makakarating si Kai kahit sa gitna ng training window, sapat pa rin ang oras para sa targeted integration, lalo na't familiar na siya sa international pace at role expectations ng Gilas. Kasabay nito, ipinapakita rin ng setup na handa ang Gilas kahit anong mangyari. Ang coaching staff ay naghahanda ng rotations at schemes na kayang gumana may Kai Sotto man o wala. Isang mahalagang hakbang para sa stability at competitiveness ng team. Well, sa huli, ang mensahe ay malinaw. February 16 ay simula pa lang, hindi ang huling hatol. Ang mga susunod na araw ay magbibigay linaw sa final composition ng Gilas at hanggang walang official na announcement, bukas ang lahat ng possibility. Para sa national team, ang focus ay hindi sa ingay, kundi sa paghanda para lumaban, mag-adjust at magbigay ng laban sa pinakamalakas sa Asia at Oceania. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.